Magandang buhay mga kabiyahero. Welcome sa panibago kong episode. Actually guys, nandito na ulit tayo sa aking munting taniman para itanim yung papaya na ipinanla ko no 2 months ago. Pagkapasok ng lockdown, wala akong maisip na gawin, kailangan magkaroon ng pinagkakaabalahan. Ito na yung pinagkaabalahan ko nung sagsagan ng lockdown. Panoorin yung video na ito. Mga kabiyahero, kailangan maitanim na natin itong inihanda natin pananim na katulad nga nitong papaya. Kasi ito talaga dapat bago mo itanim nakapatak ng ulan. Kaya sa kabila ng kalamidad na bagyong Ambo, kung sa iba ay na medyo nakasama ang epekto ng bagyong Ambo, dito parang sa aming lugar nakatulong dahil umulan nga. Hanggang sa ulan lang siya, walang hangin. Kaya ito na ang pagkakataon para maitanim natin ang papaya. Mga kabiyahero, pakikita ko sa inyo ang sistema ng pagtatanim ko ng papaya batay sa aking karanasan. Hindi nyo na matatanong mga kabiyahero, matagal-tagal na rin ako nagtatanim ng papaya. Yan nga mga una kong mga nakita ko sa video. Pinakita ko sa video nung nakaraan, mga tanim ko na yan. Mag-umpisa na tayo mga kabiyahero ng pagtatanim ng papaya. Pakikita ko sa inyo kung paano ako magtanim. Unang-una mga kabiyahero, lalagyan natin ng paunan yung butas na pagtatanim natin Actually guys, ito ay organic to. Kailangan may paunan dito sa lalagyan natin dito sa butas. Yan. Ito ay silbing fertilizer to. Tapos lalagyan natin ng lupa uli. Aalisin natin sa pilon. Aalisin natin yung plastic niya. Pagkatapos nating maalis yung plastic, hahanapin natin yung kanyang mayor. Hahanapin natin yan, yung main root niya. So guys, hahanapin natin to. Tapos kakat natin yan. Yun mga kabiyahero, kaya ako inalis yung main root niya para hindi siya masyadong tumaas. Pagkatapos ihuhulog na natin sa kanyang butas. Yan, bahagyan nating lalagyan ng lupa. Yan, ganyan. Sisiksikan natin ng bahagya. Yan, ganyan. Ito ang sistema ng pagtatanim ko ng papaya. Mga kabiyahero, hindi naman masyadong marami itong tatanim ko ito. Bali 50 puno lang to dahil medyo marami na rin tanim ito. Parang isiningit-singit ko lang dito dito sa amin yung hawan. Parang pasingit-singit lang. Lipat naman tayo sa kabilang butas.
Kabihero, ang isa nga palang advantage pa ng pagpuputol ng main root niya ay unang-una nga para hindi siya masyadong tumaas. Pangalawa ay para mababa pa lang siya, namumunga na. Kailangan putulin natin. Lagyan natin siya ng kanal para kung lumakas man ang umulan, hindi siya titigilan ng tubig dito. May tusto siya ng tubig. Kasi mga kabihero, itong papaya, hindi pa pwede siya ng kailangan katamtaman din ng yung tubig niya. Hindi pa pwede ang kulang, hindi pa pwede ang sobra dahil ito natutuba ito pagka sobrang matubig. Kaya hindi dapat tinitigil ang tubig sa puno. Yan ang purpose kaya bakit may kanal. Guys, pakikita ko rin sa inyo yung aming mga tanim na siling labuyo. Ginagawa ng misis ko dito, ginagawa niyang chili oil. Yan namumulot siya. Mga tanim na namin to. Yan. Yan. Guys, ako ay nag-umpisa na ng maggawa ng plot ng taniman ko ng talong. Inuna ko yung pagtatanim ng papaya kasi umaga malamig pa ang klima ngayon kaya dapat unahin pagtatanim ng papaya. Ito ang itinanda ko kahapong plot ng tatamnan ko ng talong. So hindi pa siya tapos kaya susundo natin dito. Kailangan alisin natin itong mga nakasagabal na ganito. Mga ito ng ng kahoy na maliliit. Kailangan alisin ito para hindi sagabal sa ating tatanim. Ano natin gagawin? Bubungkalin natin ng lupa ulit. Hanggang sa lang maluag. Tapos niyan, para siya tumaas yung gitna. Ganito mga kabihero ginagawa ko. Napantay ko yung tabihan. Kasi yung lupa, pupunta siya sa gitna. Ganyan. Kailangan hindi mo matutungko para hindi siya tumigas. Yung lupa. Tapos ganyan. Magkabila. Magkabila side, kailangan paraanan muli ng asarol. Para yung lupa, pumunta siya sa gitna. Tapos papantayin natin ganyan. Yan. Yan ang plot ng pagtatanim natin ng talong. Sana mga kabiyahero may napulot kayong kaunting kaalaman dito sa pinakita kong video. At nawa ay pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. At huwag niyo pong kalilimutan na i-like and subscribe and God bless.